Sinabi ni Ahithophel kay Absalom, "Papiliin mo ako ng 12,000 na lalaki at ngayong gabi tutugisin namin si David. Aabutan ko siyang pagod at lupaypay at sa takot ng kanyang mga kasama, iiwan siyang pagod at mag-isa. Siya lamang ang aking papatayin, ibabalik ko sa iyo ang lahat ng tao. Iisang tao lang ang nais mong mamatay, kaya't ang iba ay di ko sasaktan." Nasiyahan si Absalom at ang matatanda sa Israel sa payo ni Ahithophel. Ngunit sinabi ni Absalom, "Tanungin muna natin si Kusai na Arkita kung ano ang kanyang maipapayo tungkol sa bagay na ito. Ganito at ganito ang payo ni Ahithophel, susundin ba natin siya?" Sinabi naman ni Kusai kay Absalom, "Sa ngayon ang balak ni Ahithophel ay hindi dapat sundin. Ganito ang payo ko, hintayin mo muna ang mga Israelita mula sa Dan hanggang Berseba ay matipon lahat. Pagkatapos pangunahan mo sila sa pagsalakay, habulin natin ang ating mga kaaway saan man sila naroon, at wala isa man sa kanilang sambayan at mga tauhan ang matitirang buhay." Pagkarinig nun sinabi ni Absalom at ng buong Israel, mas mabuti ang payo ni Kusai kaysa sa payo ni Ahithophel. Sinabi naman ni Kusai sa dalawang saserdote na sina Sadok at Abiatar ang payo ni Ahithophel kay Absalom at sinabing balaan agad si David na huwag matutulog ngayong gabi. Patawirin siya sa ibayan ng Jordan bago mahuli ang lahat, para walang makakita sa kanila si Jonathan at si Ahimaas ay hindi na pumasok ng lungsod. Doon na lamang sila naghintay sa Enrogel. Ang anumang balita para kay David ay dinadala sa kanila ng isang aliping babae. Ngunit may binatilyo pa lang nakakita sa kanila at isinumbong kay Absalom. Nang malaman nila ito, umalis agad ang dalawa at nagtago sa Bahurim. Lumusong sila sa balon sa loob ng bakuran ng isang taga roon. Tinakpan agad ng asawa nito ang balon at kinalatan ng trigo ang ibabaw nito upang hindi pag ninalaang may nagtatago roon. Dumating ang alipin ng Absalom at tinanong ang babae. Tumawid na sila sa batisan tugod ng babae. Ginalugad nila ang dakong iyon at nang walang makita nagbalik na sila sa Jerusalem. Pag-alis ng mga alipin ay umahon sa balon ang dalawa. Nagpunta agad sila kay David at ipinagtapat ang masamang balak ni Ahithophel. Pagkatapos sinabi nila, "Tumawid kayo agad ng ilog." Tumawid nga si David at ang buo niyang pangkat at nang sumapit ang umaga wala isa mang naiwan sa kabila ng Jordan. Nang malaman ni Ahithophel na hindi sinunod ang kanyang payo, umuwi agad siyang sakay ng asno. Matapos mag-iwan ng huling habilin sa mga kasambahay, siya ay nagpatiwakal. Doon siya inilibing sa pinaglibingan sa kanyang ama. Nasama na si David na makatawid si Absalom at mga kasamang Israelita sa Jordan. Sa halip na si Joab, si Amasa ang ginawa ni Absalom na pangkalatang puno ng hukbo. Si Amasa ay anak kay Abigail ni Itra, isang lalaking Ismaelita. Si Abigail naman ay anak ni Nahas, kapatid ni Sarbia na ina ni Joab. Ang mga Israelita at si Absalom ay doon nagkampo sa galaan. Pagdating sa Mahinaim, si David ay sinalubong ni Sobi, anak ni Nahas na Amonitang taga-Raba. Kasama ni Sobi si Makir na anak ni Amiel na taga-Lodebar at si Barzillai, isang Galadaitang taga-Rogelim. May dala silang banig, kumot, mangkok at banga. May dala rin silang trigo, sebada, harina, mga butil ng sinangag, gulayin, pulot pukyutan, keso at mga tupa. Pinagkaloob nila ito kina David at may mga kasamang upang makakain sila. Pagkat alam nilang ang mga ito ay pagod na pagod at nagdanas ng gutom at uhaw doon sa ilang.